ang insurance is as old as insurance fraud. Would you agree with me? Basta insurance, meron lagi insurance fraud sa kabilang side. Tama ba? And it is your duty, kayong lahat, senior officers, to guard against insurance fraud. Dapat binabantayan nyo ang lahat ng nadadaya o yung gumagawa ng mga kalokohan para kunin yung pera ng taong bayan nang wala sa ayos. Kasi ang PhilHealth, ang pera ng PhilHealth ay pag-aari ng bawat Pilipino. Talagang dinikdik ng gusto ni Congressman Remulla at Congressman Brasaga ang mga opisyalis ng PhilHealth sa kanilang kapabayaan sa mga fraudulent claims ahensya. Panoorin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na para po sa ipapang balitang-balita. Salamat po. No, meron ba kayong blacklist? Meron ba kayong binabawal na makipag-deal sa PhilHealth na doktor na hindi nyo na kinikilala o wala? Meron Yung ba kayo hindi ron? na accredited. Dr. Pagas, health policy. Meron ba kayong listahan ng mga tao na hindi nyo na pinapayagan mag-claim dahil meron silang mga gagawang fraudulent cases dito sa PhilHealth? At Legal Department, ilang ngayon ang kaso nyo against doctors due to fraudulent practices against PhilHealth? O ngayon, so doktor, may problema tayo, wala pang nangyayari. O yung mga ospital na nanluloko sa PhilHealth, meron na ba kayong napasarado? Yung ospital na napasarado, wala pa kayo napapasaradong ospital? Para ikaw ay ma-accredit ng PhilHealth is a privilege. It is not a right. Am I correct? Dr. Pagas? Yes, Mr. Chair. Then what are you doing? Why are you allowing all of these frauds to continue? Bakit ang bagal ng aksyon? Parang ayaw niyong awatin yung mga gumagawa ng kalokohan. You're talking about billions being lost by our people galing sa taong bayan. Ito naman dapat maisip natin, no? Ang bawat perang pumapasok sa PhilHealth every year na premiums at government subsidy, lahat ito galing kay Juan de la Cruz. Galing sa bawat Pilipino yan. Di ba? Galing sa bayan yan. Tapos, slap on the wrist pag nahuli nyo, second chance pa. Dapat wala, di ba? Why are there second chances being given? Ba't hindi nyo immediate? Pag may isang fraud pa lang, tigil na. Wala nang accreditation. Dapat nga dyan, kahit chismis lang eh. Pwede nyo nang tanggalin ng accreditation yan eh. May pattern of fraud lang, may badge of fraud lang, dapat tanggal na yung accreditation ng HCI at ng tao. Ang punto ko lang dito kasi, PhilHealth is a very tempting target to fraudsters because, number one, it is very slow to react. Number two, it's very forgiving. Pinapabayaan lang. Number three, there's no spirit na pag itong taong to ay talagang tinalo ang PhilHealth, dapat mawala ang lisensya niyan at mawala na yan sa landscape ng medical profession. You have to fight for this country. Hindi naman pwedeng lalamiya-lamiya tayo. Ang mga kalaban natin, puro walang yayan. CTI, magkano yung amount ng case? Ano yung nature ng case? Filing of multiple claims po, misrepresentation, other fraudulent acts. Ito po yung hakot system na sinasabi. This is Dr. Evangelista, di ba? Owned by Dr. Evangelista. Dr. Yes, sir. Evangelista. So what year was the case? What year did the facts happen? Kailan nangyari yung kasong yan? Meron pong cases kami ng as early as 2004. May cases po as early as 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 po, 2017, 2019 docketed cases po sa amin. Hanggang ngayon po, meron pa rin pong 2020 docketed cases po ang Quezon CTI. Ang tanong ko, is Quezon CTI still accredited by PhilHealth? No, sir. Nagsarado na po ang Quezon CTI. So kailan siya nagsarado? Prior to the cases? In 2017 po yan. Magkano yung involved sa kaso, Panyaro?
Magkano yung involved? Magkano yung sinisingil ni Evangelista o ng Quezon City ay? Yung pong pending case sa amin, mabot po siya ng 2,000 cases. Ang amount po is more or less nasa 20 million po. Ang involved na claims. Ito yung cataract, di ba? Ito yung cataract Yes po. cases. So, pero marami nang nasingil si Evangelista sa PhilHealth. Marami na siyang nakuhang pera. Itong Quezon CDI. Marami po silang claims na na-file sa PhilHealth. Pero ito lang po yung nagkaroon ng case sa arbitration office. Pero yung nabayaran ng PhilHealth sa Quezon CDI, magkano na? I don't have the data, sir. For Okay, that. Honorable Rimulya, para lang humalinawagan yung ating mga kasama sa PhilHealth. Eastern Sun Medical and Diagnostic Center. Dr. Manuel Rebueno, Memorial Hospital. WellMed is an ongoing case. Paulino Hospital. Ito yung mga pinakamalaki nilang kaso since 2013. Yes, sir. Sila po yung top 5 na may case sa PhilHealth, sa arbitration office. In terms of claims po siya na may case sa amin. And all fraudulent. Yes po, mga fraudulent cases po siya. Okay, Mr. so ito yung Chairman. mga iba. So anyway, nabanggit na rin yung, binanggit Mr. yung Chairman. Accenture, binanggit ninyo yung Cardinal Santos, sabi ni Attorney Asuncion, hindi daw po yun kaso. But we will give him a chance to explain the case. Honorable Barsaga. Well, actually, during the last hearing, nag-request ako ng status ng mga kasong kriminal na ipinail ng PhilHealth. At base sa submission na binigay sa akin, practically all the cases involving falsification by private individuals and use of falsified documents, Article 315 of the Revised Penal Code, lahat ng kaso sa prosecution office pa lamang, sa fiscal's office, lahat ay dismiss na. Is this true, Attorney? Attorney Villegas. With due respect, sir, it's not within the arbitration office po yung No. case. It is the office of the Senior Vice President for Legal po ang nag-handle ng criminal cases. Ang arbitration office po ang nag-handle ng administrative cases of hospitals and doctors po pertaining to the claims in PhilHealth po. Okay, ang follow-up ko lamang, yung mga criminal cases. Pag titingnan ko rito, the complaint was dismissed by the handling prosecutor and a motion for reconsideration was filed by the complainant, motion for reconsideration was denied, etc. Halos dismiss lahat. O sino sasagot nito? Bakit na-dismiss pa lamang sa prosecution? Mr. Chairman, can we ask sino abogado ng PhilHealth? Who represents PhilHealth in public cases? OGCC ba? The Go ahead. document was signed by Lauris Cabus and Rogelio Pongkalan, Senior Manager, Attorney Pongkalan is here. ILD. Oh, Attorney Pucalan, please reply. Attorney Pongkalan, totoo ba itong sinabit mong dokumento na puro dismiss ang criminal cases natin? Ang dismissal sa prosecutor's office pa lamang? Sir, of the, I think 11 criminal cases filed by PhilHealth, only 4 was handled by my office, and the other complaints were handled by other Hindi na lawyers. natin pinag-uusapan kung ikaw ang nag-handle o hindi. Nag-submit ka rito sa amin ng report, 31 criminal cases, iniisa-isa ko, dismiss lahat sa prosecutor's office, sa piskalya pa lamang. At ang kaso ay puro falsification by private individuals and use of falsified documents. Eh sa aming abogado, pag falsification, all we have to do is to present the falsified document. At sa kaso po ng prosecutor's office pa lamang, At sa dismiss kaso na. po ng PhilHealth, yan ang importante pagka pineke ang tao at dinaya. Dahil dyan tayo nagkakaproblema. Attorney Pucalan, kindly Sir, reply. I think there are 2 complaints which are still pending pa, sir. Hindi pa po resolved yung... Hindi pa nadi-dismiss. Hindi pa Out po, of the sir, 31 cases. re-resolve po ng, Kaya nga, yun trial lang. court. Meron na po, sir, nag-proceed sa trial Okay. court. Ang nililinaw lang natin, dito sa report ng 31 cases, 2 lamang ang still pending. Yung 29 na kasong for falsification, sa fiscal's office pa lamang,
or prosecutor's office, dismiss na. Yes. But again, sir, Yes or no? yes, sir. Yes. Tama po. And most of these cases are cases for falsification. Violation of Article 172, Yes, sir. falsification by private individuals, and use of falsified documents. Bakit si Piskalya dismiss na kaagad? How Sir- can you protect our money, the money of the public? Eh kung sa mga kasong ganito, Piskalya pa lamang, dismiss na. Sa mga tanong na hindi masagot ng mga opisyalis ng PhilHealth ukol sa mga fraudulent claims ng mga doktor at mga healthcare institutions, ito kaya ay merong kapabayaan o ito ay sabwatan ng mga kawatan? Ano po sa inyong palagay? Please like, share, and subscribe po sa aking channel para po sa iba pang balitang balita. Salamat po. Mabuhay!